This Deepat's Tamiya League random video log is presented to you by LBC. We like to move it. And by Tamiya Changi Online and the Quick Hobby Shop in the city of Malolos, Bulacan. Yosh! Hello mga kadipat, it's me once again Don Patrick Dipat Aguilar for another random video log, Dipat's Tamiya League random video log this October 2023 after a long while matapos yung April 2023 nakabalik lang po, ngayon lang po nakabalik ang inyong lingkod, so halos 5 buwan, May, June, July, August, September hindi po tayo nakapag ng item reveal ng ating sa Dipat's Tamiya League random video log. And welcome back after grueling absence, a grueling 5-month absence ng inyo pong lingkod. Sa wakas, nakabalik na rin dito sa ating Tamiya League video log natin. Random video log, meaning yung mga item reveal o mga kung ano-anong bubuksan nating item and all that and so on and so forth. Alright. So, without further ado, we'll, mag-reveal na tayo ng ating mga item. Opo. So, as we take a look right here, here is the table that I am sitting here right now. Ano lang to, parang pinuwesto ko lang talaga, sinadya ko talaga lang tong pwesto na to so that makalangap na sa sariwang hangin. At the same time, yung ma-enjoy natin yung ambience ng paligid dito sa likod. Buti na nga lang, mag-isa lang pong inyong lingkod, hindi ganong mai-stress. Basta wala lang mang istorbo, ayos lang po. Oo. Alright. So, syempre, no basher allowed, definitely. Yeah. And again, special thanks to Tamiya Changi Online and the Quick Hobby Shop in the city of Malolos, Bulacan, and also to LBC. We like to move it. Ayan na nga po, kararating lang po ng ating, ayuda for, siguro, first half ng October 2023. Sana nga lang sa second half ng October, meron ulit. Alright. So, sa nanonood, maraming salamat. Shout out to you. Thanks for dropping by. Alright, moving on with our topic for this random video log this October 2023. Only the first of two. Hopefully, may part 2. Hopefully, may part 2. Alright. So, mga kadipat, dito to, habang nag-enjoy tayo dito sa chilling sandali, mga ilang minuto lang naman natin pag-uusapan yan. And the beneficiaries for this refinement of Tamiya Mini, some of my Tamiya Mini 4-wheel drives are as follows. Itong sina Sabana, si Korag, na magiging basic max na, o magiging basic max or X-Stock. Kasi dati po siya, T-Max stock dati po ito. Ngayon magiging na siya, magiging basic max na, B-Max na. At itong si Merrick, primarily si Merrick ang topic po natin for this random video log sa Dipat's Tamiya League. Yan, and yan ngayong isa sa team labas. Itong si Merrick po to, yung Lingayen Survivor. Yung napaabot ko sa third hit sa Lingayen. So, mai-improve na po siya for this unboxing that we are going to do right now. As we unbox kung itong nandito na to, yan, itong box na nakikita nyo po ngayon, i-unveil na natin kung ano po yung laman. So, mukhang wala naman problema. Ito, bibigyan ko na kayo ng clue. Actually, car kit, but doesn't really mean pang lang siya, yung kit na pang reinforce lang doon sa existing kit na meron po ang inyong lingkod. So, ganito lang po natin siya bubuksan. Alright. Okay. Dali lang pala. Okay. Shout out pala din sa it's been a long time mula nang hindi ako nakapag-vlog. Shout out po sa Mangaldan Speed Tech Racers, kina Boss Jim, kay Boss Raymond, kay Boss Abs, kay Sir Beats. Sa kina Lindon Pereira, shout out din sa Tito's Hobby sa Maluwed District, Dagupan City, Pangasinan. Hopefully makapasyal po kung may laya lang sana. Opo, unfortunately wala pa akong layang makagala-gala kung saan-saan. Kung gagala man mga importanteng lakad lang po. Hindi naman dahil may COVID-19, dahil nasa endemic stage na po, nasa post-pandemic era na po tayo ngayon. Lang po to, yung kaya lang di makalabas dahil wala pong mag-alaga sa aking ama.
So ako na lang po yung inaasahan po mag-aalaga sa aming butihing itay. Wala nang choice ano po mga pong magagawa po ng inyong lingkod kundi sundin na lang yung obligasyon. Ito pa rin lang dapat yung obligasyon. We are obliged. I'm just obliged to do so. Sa ayaw man at sa gusto, kailangan gawin. So, no choice. No choice talaga. Alright. So, madali lang nabuksan yung ating mga item reveal for this month. Part 1 pa lang po ito ng October 2023. Part 1. Hopefully, may part 2 po ito sa ibang araw. O baka sa second half ng October, meron po tayong part 2 ng ating October 2023 item reveal. So, without further ado, we will now begin our revelation of some of the items in 5, 4, 3, 2, 1. Tagarabungbang, girumbang, gedeng, deng, 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 deng. Sabay ka dun. Alright mga adipat, here we go with our revelation for today's edition of Dipat's Tamiya League Random Video Log. And here it is. Ito ay ang ang Dual Ridge Japan Cup 2021, ang limited edition design ng Dual Ridge Japan Cup 2021. Ang item number po nito ay 95143. I repeat, this is 95143 item number, a limited edition racing mini 4-wheel drive car. Itong Dual Ridge J Cup 2021. Yun po yung naging official car nung 2021 J-Cup. Kasi kada taon po mga kadipat, kada annual event yan sa Japan, yung Tamiya Mini 4-Wheel Drive Japan Cup. Parang yun yung World Cup natin sa Tamiya Mini 4-Wheel Drive, sanctioned by FIMA or FIMA, Federación Internacional de Mini 4-Wheel Drive Association. Parang rin yun. Kasi sa mundo ng palakasan, meron pong 4 na may international federations, namely yung basketball, which is FIBA, FIBA, FIVB, or for volleyball. Sa volleyball naman po yun. Yung FI, Federación Internacional po, parang French, somewhat French po siya. French or Italian, European language yun actually. Yung FI, Federation International, parang ganun yung basa doon. So International Federation, ibig po sabihin. 4 po yung International Federation po natin sa sports: basketball, volleyball, football or soccer, at itong Tamiya Mini 4-Wheel Drive, which is FIMA, FIMA. Yan. So sa kasong ito, ngayon nung 2021, ang naging official car nila was Dual Ridge. So that was 2 years ago. Ngayon po yung I don't know nakalimutan ko na yung 2023 ngayong taon. Yung J-Cup ngayong taon, kung ano yung featured car. I think yata I think McPrame yata. Alright. So, narito na po yung ating yung item reveal. Dual Ridge Japan Cup 2021. Again, 95143 rather ang ating item number. Once again, special thanks to Tamiya Changi Online in the city of Malolos, Bulacan. Si Mark, Genet, Gapos, Guillermo, nanonood po ngayon. Teammate po natin sa Team Nuwang. Yan, maraming salamat sa iyong panonood ngayong araw na ito. Sa isang random vlog, bago po tayo tumungo sa ating Dipat's Tamiya League Stock Motor Conference mamayang alas 5 ng hapon onwards. Opo, mamaya po, meron po tayong Dipat's Tamiya League Stock Motor Conference live sa ating Facebook page na Dipat's Tamiya League mamaya. Alright. So, ito nga po yung mga composition ng ating Dual Ridge Junior Japan Cup 2021. Meron siyang high performance BZ chassis, multi-part front bumper holes for attachment of FRP carbon stays plates, special design metallic stickers para sa at ang ikinaganda nito, ang gamit po ang cowl po nito ay gawa sa polycarbonate polycarbonate plastic. Polycarb yung natin, yung clear cowl na meron itong
dual ridge sa Japan Cup 2021. Dahil nga po mayroong polycarbonate cowl inside this car kit, we must use paint. Ayan, paint clear body using a separately sold anodized aluminum. Sky blue anodized aluminum, sabi na. Yung nire-recommend dito ni Tamiya ay ang PS49. Yun yung color code po yun ng pinturang dapat gamitin para dito sa ano. Pero ano lang yung parang serving suggestion lang po siya. So kaya nagkaganyan yan, kaya kulay light blue yung ganyan. Kasi ang talagang color po nito is this PS49, which is sky blue anodized aluminum, parang metallic sky blue yung ano, yung kulay nitong polycarbonate na cowl na ito. Pero option nyo po 'yun kung susundin nyo po 'yun, or it's either you follow that, or kung may maisip kayong ibang polycarbonate color, okay lang po, bahala po kayo. Basta ano na lang, kung anong instruction doon, susundin lang po natin. Okay, paint from the inside. Usually naman pag mga clear cowl, sa ilalim po tayo nagpipintura. Ilalim ng cowl, meaning, halimbawa, ito, papakita ko po sa inyo, ano. Alright. Let's see here. Example, ito si Merrick mismo. Actually, ang makikinabang dito sa Dual Ridge Japan Cup ay itong si Merrick. Para magkulay po rito sa cowl na ito. Hard cowl gagamitin ko dyan. And then, yung polycarbonate cowl na to, bahala na ako saan ko ilalagay yan. Malamang pang open class ko na to. Most likely. So, itatabi ko muna po yung polycarb cowl pag hanggat wala pa ako nakukuha Tamiya polycarbonate paint. Bahala na ako kung ano yung maisipan kong kulay dyan. Ano? Alright. So, itong si Merrick, itong cowl na to, halimbawa, polycarbonate ito. Assuming na polycarbonate ito, no? Ang gagawin lang natin, dito natin pipinturahan sa ilalim. Pag polycarbonate or any transparent cowl, automatic dito po magpipintor sa ilalim. So that labas na labas yung kulay ng pag pinlip over yan, labas na labas yung kulay niya rito. So ganun po yung ano dan yung system kung paano ko gawin yung ano pag paint dun sa polycarbonate. Ayan, no. Sky blue anodized aluminum. Yung pala yung ano polycarbonate color nitong cowl ng Dual Ridge J-Cup. Alright. So, yan nga po yung mga mga iba pang mga Ito pa. Here are the compositions. Here is how this limited edition car kit looks like. Without the cowl, of course, ito po yung itsura niya. Yan, may multi-part front bumper. Merong rear roller stay. Meron ding mga mga A-spoke, actually A-spoke, blue A-spoke mags ang hawak nitong Dual Ridge J-Cup 2021, at meron siyang Japan Cup tire na made of super hard actually. Ayan nga po yon. Standard ABS resin in dark or navy blue. Yan, with clear polycarbonate cowl. Yan, and then single shaft motor. I think Mabuchi po ito, or I don't know kung SMC or Mabuchi to. Titingnan po natin yan as we unbox later on. Obviously, basically, meron siyang, so basically, ang BZ talaga, merong 40mm roller. And pag usually talaga, 3.5:1 ang default gear ratio ng mga maliliit na gulong. Pag mga medium, small or medium wheel and tire ang standard or out of the box wheel and tire combination, maliit or medium, ano po yan, ang kasama niya laging key ratio, mababa, which is 3.5:1. Kung sakaling large diameter, ano po yan, 4.2. Either 4.2 or 5. Yung ibang kit, 4:1. Alright. So, yan nga po yung, yung composition po niya. At saka yung tire nito, ang kinaganda pala ng kit na ito, aside from its A-spoke wheels, it also has it also includes super hard small diameter low profile tires with lettering, of course. Ayan, nakalagay Tamiya for Japan Cup 2021 and all that. Usually taon-taon po kasi meron po talagang mga ganyan. So gagamitin natin yung na to, yung box na to para may pagpatungan tayo. Okay. So, ganito gagawin ko dito sana. Si Jason Cancino pala, yun sa Team Ozawa, Team Nuwang, nanonood din. Shout out to you. Thanks for dropping by on this
what do you call this, on this random video log that we are streaming right now live inside outside DPAT's laboratory only. Yan. Alright, so without further ado, it's now time to unbox this Dual Ridge Japan Cup 2021 car kit with syempre may hawak kong cutter. Parental guidance is advised when using cutters o yung mga matutulis na bagay. Kapag mayroong ginagamit na matutulis na bagay, patnubay at gabay na magulang, kailangan po. Tsaka merong supervision ng so merong supervising adult na magbabantay di ba? Alright, so here now is the composition of this limited edition Tamiya Mini 4-wheel drive car kit, or under the Racing Mini 4-wheel drive limited series right here. Taunan po kasi merong mga limited item, limited edition item na inilalabas yung So here is the composition right now as we unbox right here. Okay, so dito kayo talagay sa tabi. Ito, di bali na, ilagay ko na doon, tapos na tapos nang i-cut out ayos lang. So, bahala na po tayo kung ano yung mga natin. In no particular order, bubunot-bunutin ko isa-isa yung mga, Alright. So, here now are the composition of this limited edition Dual Ridge Junior Japan Cup 2021 car kit. First is the super hard, right here. The super hard, low profile tires with lettering yan, Tamiya Mini 4-wheel drive Japan Cup 2021 na nakasulat. Ayan, so pansinin natin kung super hard. Aha! Talagang super hard nga. Sabay ng gulo, mga kadipat Darag. yung minsan bigla akong magpapatawa pag pisil bigla. Nani! Nani! So, ganito pa yung yung super hard tire niya. Medyo malambot din, hindi gaanong kasing tigas nung yung BS BS tires pala na gamit ni Venom. By the way, title defense si Venom mamaya sa DPAT's Tamiya League natin sa Stock Motor Conference Game 2 of 9. Ang game 9 pala, yung 9th and final pala natin will be on on Saturday yata. Tama, Saturday. Correct. Sa Sabado pala yung ating Game 9. Instead ng October 30, October 28 po yung last day ng ating October 2023 edition ng DPAT's Tamiya League Stock Motor Conference. Ang last race day niyan will be on October 28. That is a special time, Saturday. On a special. Yung pa rin, alas 5 pa rin onwards. Pero Sabado instead na Friday. Friday kasi an evening with DPAT Aguilar pala yun, fixed schedule po yun. Every Friday po, yan, tugsugan tayo sa an evening with DPAT Aguilar at 6:30 PM sharp live. Every Friday. Except October 13. Sa October 13, absent po muna inyong lingkod. Gusto ko muna magpahinga konti sa an evening with DPAT Aguilar. On Friday the 13th, papahinga na lang po ko muna for that, on that day, October 13. Gusto ko na lang magpahinga muna. Kaya a-absent muna sa an evening with DPAT next Friday. Pero this Friday meron tayo. Ngayon October 4, 2023. Kaya ako naka-ube. So yung una natin na reveal, yung super hard na low profile tires. Next on the list ay itong mga connector ng polycarbonate cowl. Optional lang po yun kung gagamitin natin to o hindi. Bahala na tayo. Depende sa modeler kung paano niya gagamitin yung na yan. Depende sa modeler kung gagamitin pa niya to o hindi. Whether or not to use this, it's alright. Depende kasi usually yung mga polycarbonate cowls po natin, ginagamit lang yan kapag speed tech, open class, usually ganon. Mas effective siyang gamitin pag speed tech or open class. Pero pag ibang category, kahit pro stock, ayaw talaga. Gusto ko pa rin talaga hard cowl. Lalo na pag gumagamit ng mga mabibilis. Yung mga tune pa lang nga po, mabibilis na Paano pa kaya yung mga dash? Ang hirap kontrolin. Diyos ko po, pineapple ba yan? Ay, naka. So, ito yung mga connector ng
polycarbonate cowl. Usually naman talaga pag may mga polycarbonate cowl, kung kakailanganin pa rin gamitin ng produkto. Ito, mandatory po ito kapag basic max ang gamit. Ngayon, kung allowed, minsan natin meron natang mga ibang, depende sa house rules kasi yun eh. Pero, usually kasi, bihira, hindi siguro, hindi pala. So, lang yan, pag halimbawa, pro stock, mga ganyan, PMAC, kung gagamit man ng polycarb, kailangan meron po yan. Mandatory po ito. Obligado po tayong magkabit yung mga polycarbonate cowl connectors na yan. Pero kapag open class PT, kahit hindi na. Okay lang po. Tapos bahala na tayong magkulay-kulay ng kung ano-ano dyan sa polycarbonate cowl para lang i-fit dun sa body lantern. Kaya usually ginagawang body lantern yon yung polycarbonate cowl. And speaking of polycarbonate cowl, actually, ilalabas na po natin right away kung ano po yung itsura ng dual ridge polycarbonate cowl. Ito po yon mga kadipat. Ito, titingnan natin dito sa mas malinaw na natin. So, yan po yung itsura ng dual ridge Japan Cup 2021 cowl. And actually, mga kadipat, ito pong dual ridge cowl na to na polycarbonate. Meron na po yan. I just forgot the number. Ipa-flash ko na lang po yan pag in-upload ko po ito sa YouTube channel. Pag nag-upload ako sa YouTube channel ng live stream nating ito, i-upload ko rin to soon on YouTube. Pero i-describe ko na lang po rito kung ano yung item number ng dual ridge polycarbonate cowl. Separately sold po. Opo, coming soon na po yun. Ilalabos na po yan ng Tamiya sa market across the globe, sa US, dito sa Pilipinas, darating po yon. Actually, yung Neo BQS at itong dual ridge, meron na po nabibiling ganitong cowl. Separately sold po, ito lang po cowl mismo tsaka yung mga connector niya, meron na po. Pero nakalimutan ko lang po yung item number. I forgot the item number nung dalawang yon, yung Neo BQS tsaka yung yung dual ridge. So, ipa-flash ko na lang po dyan kapag in-upload ko po ito on YouTube. I-upload ko na lang. Pag in-upload sa YouTube, i-describe ko na lang po kung ano yung mga. Okay? So, watch out na lang. Pero definitely, meron na po ito. I-release na po to anytime from now. Itong dual ridge cowl at saka yung Neo BQS cowl na clear polycarbonate cowl. So, ito po yung polycarbonate cowl. Karaniwan po, nagagamit po ito sa open class or sa SRP Speedtech style ng racing. Okay. SRP style of Speedtech Racing. Alright, next to reveal, ito naman po yung A-spoke mags. Ayun, luminaw. Ang ganda na pagkalinaw rito. A-spoke mags which is molded in blue. Yan. Ang pinagmulan ng item number nito ay 95270. Opo, the same thing na pareho ng mags ng Rowdy Bull, Copper Fang, Cosmo Sonic, Great Magnum Revolver, I think ganito rin. Opo, pero green, molded in green naman. Usually naman green ang gulong ng ng Magnum. Ang Sonic naman dilaw, either dilaw yellow or fluorescent yellow. Minsan sa Vanguard Sonic kasi fluorescent yellow siya, pero sa Super 1 yon, sa Super 2 carbon, all carbon siya. Pero red, lang niya, A-parts niya pula. Tapos asul naman bugaw naman ganito rin kulay sa Victory Magnum naman na made of carbon fiber yung Super 2 frame niya. So, in this case, Dual Ridge Japan Cup 2021, meron po siyang blue A-spoke mags na ginagamit in conjunction with the Super Hard tire. Yan nga po yung magkasama, definitely. Alam na po natin buuin ng VZ dahil mayroon po akong actually 3 BZ cars. Namely, si Dark Sun which is a Neo BQS 18094 item number. Merrick na hawak ko ngayon which is a dual ridge at yun nga yung gagamitin yung at yun nga yung makikinabang dito sa kit na nire-reveal po natin right now. So, yung dual ridge regularly ang number niya is 18096. Kasunod ng Honda E. Yung na yon, Merrick naman ang pinangalan ko. Parang combination namin ni Myrtle Sarosa yun eh. Yung MYR kanya, first 3 letters ng pangalan niya,
Tapos yung last 3 letters ng ng pangalan akin. Parang hati. Yun yung parang kinombine naming pangalan. Myrtle and Don Patrick. Ayun, kaya Merrick. Kaya Merrick pinangalan ko dito sa car na to. Ito yung niya, yung actually ginagamit niya sa sa laban natin sa Team Labas. Ito siya, equipped with Atomic Tune 2. Pero ito pong mga na to, mapapalitan na po ito, kaya ko po i-reveal in a few seconds, in a few moments, i-reveal po natin yung yung chassis at saka yung A parts po niya. Ito nga po yung papalitan. Kaya ako binili yung Dual Rage Japan Cup 2021 is simply because I want to replace these A parts. I want to replace these A parts actually. Supposed to be silver nga sana to, but it's just optional. So meron naman siyang silver mags at super. Actually original wheel enter ito ng regular Dual Rage, which is yung 18096. Yung kit ng Dual Rage, ang pinalitan ko lang dyan, yung A-part. Parang nagsanib ngayon yung dalawa. Pag mermergin ko yung dalawang dual rates, bale. Pero, ang mangingibabaw ay ang regular dual rates. Ngayon, yung polycarbonate cowl na maiiwan nito, ilalagay ko sa either sa MA, sa CFM, or basta pang speed tech ko na lang po. No? Pero hanggat wala pa akong pintura, hindi ko muna siya ipaprocess for now. So, tago muna yung polycarb. Alright. So, by the way, itong si Merrick pala yung isa sa Lingayen Survivor, nadala ko sa third heat. Itong si Merrick, nadala ko to sa third heat sa Lingayen. Nag-second heat sa nag-second heat sa San Fernando La Union. Tapos the following month, December 17, dun naman sa Lingayen na third heat. Nadala ko sa third heat. Grabe. Ibang klase. Hindi ako makapaniwala, busy talagang sa bagay, meron din naman mga taga La Union gumagamit ng busy. Shout out din sa Team Deadly Sins sa San Fernando City, La Union. Madalas naglalaro sa Barangay Katbangin. Yan, shout out po sa inyo. Yan. At hopefully makalaro ko kayo next time. Yan, pati sa Agoo team kina John Ross Harabata. Yan. Kina John Ross Harabata at sa buong Agoo team at Team Down Trust as well. Shout out po sa inyo. Hopefully makalaro ko kayo next time. Kung makalaya ulit. Sa ngayon kasi kulong pa sa obligasyon. Sa obligasyon ng anak sa magulang. Yung po ang dahilan bakit di ako makapag-race. One of the best, yung pinaka reason bakit hindi ako maka-race is simply because of my obligation being the youngest son of the family to our father. So that merong mag-alaga kay daddy. Siyempre, yun po ang pinaka-dahilan. So, please understand po at pagpasensya niyo na po ulit kung ano po yung mga pinagdadaanan ko. It's my right kasi, hindi pwedeng laging puno ang salop. Kailangan talaga kalusin. Ika nga ni Fernando po eh. Puno ng salop, kailangan kalusin. Sabay ka na. Kahit putas ng greyum, papasukin ko. Next to reveal from the composition of the Dual Rage Japan Cup 2021 is this main frame which is molded in navy blue ABS resin right here. So ito yung pinaka frame niya. So if ever you want to or you wish to assemble an open class car using a VZ chassis, it's alright to use this main frame as the main foundation of the car actually. So no need to attach the front and rear bumper the stock front and rear bumper of the VZ chassis since it is detachable. So it's alright to not to install. It's okay. Even in X-Stock or Basic Max, it's alright not to install. It's okay to detach. It's okay to detach the stock front and rear bumper of the BZ chassis. So okay lang po na kahit ganito lang po siya buuin. Yun ang ibig niya sabihin. So kung magbubuo ng B-Max, okay lang po na ganito. Optional na lang ngayon kung ikakabit mo po yung front and rear bumper tapos i-reinforce. It's alright lang din. So okay lang po. Basta wag lang magpa-process. Ito kasing BC na isa sa pinaka-reliable ngayon na chassis ng Tamimi ni 4-wheel drive. Lalo na pagdating sa mga modified class, kagaya ng Speedtech, Open, Basic Max. Yung pinagkaiba lang kasi ng Basic Max, bawal lang po kasi mag-trim. Pwede lang po nating modification sa Basic Max
ay magbutas ng gulong, meaning yung pwedeng mag-ipit ng medyo ipit konti ng gulong yung para hindi kumalasa, tapos lalagyan ng rubber tubing sa dulo yung may extension na kaya kung minsan gumagamit tayo na 72mm instead na 60mm na haba ng wheel shaft. Okay, kaya gumagamit tayo minsan na 72mm para ma-properly secure po natin yung mga mags natin sa basic mags. Yun lang po yung allowed, at saka yung mga countersunk screws. Pag countersunk ng mga pang countersunk ng mga FRP plate para doon sa mga countersunk screws natin. Yun lang po ang pwedeng modification at wala nang iba pa. All the rest you have to install in accordance with its instruction, with its respective instructions. So, yun po ang rule natin sa Basic Max. Unlike dun sa Speedtech or sa Open Class, it's alright kung anong modification ang gusto mo. Provided na yung basic appearance niya nandun pa rin. As long as it retains its basic appearance, it's alright. Alright. So, next to reveal right here, in conjunction with this main frame, is also its navy blue A parts or internals as we call it. So, yan po yung mga yung pinaka niya nung VZ. Yan po yung pinaka composition ng VZ. Pag binuo natin yan, tapos ito yung mga yung mga A parts po niya, plus ito pong bearing. I think that's dark blue as well. I think that's dark blue as well, itong yung POM, made in polyoxymethylen. Yung double P bond sa gulong, po yun, polypropylene. Polypropylene ang basa po doon. Pero dito, yung mga bearing niya, mga plastic bearing niya is made of polyoxymethylen. POM, yung tawag po doon. Na-explain yun ni Shell Shock Balido noon yun sa Noobworks Panoorin na lang po nyo sa YouTube channel niya. Okay, for further details regarding dun sa mga pinagsasabi ko na iba. Alright. Doon ko lang din naman nakuha anyway. So, alright. So, yan po yung natin. Yan po yung pinaka-chassis po niya. Ito. And then yung wheel and tire. Plus, itong mga na-connect ng mga driving mechanism ng Tamiya Mini 4-wheel drive na to. Yan ay stock. I think that is a stock Mabuchi. Does it have a hole underneath? Nope, no hole underneath the motor, no hole. Therefore, this is an SMC SMC. This is a stock Mabuchi motor, standard Mabuchi motor na ginagamit nga po ng BZ chassis. Yung mga modern day car kasi ang gamit SMC Super 2, AR, MA, FM. Yung MA naman, depende kasi yun pwede ring SMC yun or Mabuchi din na double shaft. So ito po yung mga internal nya, yung gear 3.5:1 gear set with G13 as its crown gears and propeller, and then wheel shafts right here, grease, screws, washers, and also the wheel bearings, and also the gear bearing that you can use if ever you will use a gear ratio of 4 or 5:1. You may use these bearings kasi maliit po yung butas nung nandun sa counter gear ng usually pag 5:1, pag sa 5:1 ang gamit, pwede po natin gamitin. As long as it's plastic or stock or from out of the box, it's alright. So yan po yung niya. And then the stickers. The stickers is like the sticker for the sticker set for Dual Ridge Japan Cup 2021 is like this. So it's up to us. It's up to the racer whether or not to apply these stickers. It's all right. So it's just option. Parang it's just a matter of preference na lang. No. Okay. The yellow ones are the precautionary measures to be done for any Tamiya Mini 4-wheel drive whenever you assemble, you operate, or using batteries and so on. And the instruction manual is right here. So this is the instruction manual of Dual Ridge Japan Cup, and looks like a book. Parang libro siya. Yan, ganyan yung mga ibang mga
yung mga instructional sa mga ganyan and all that. Pero alam na po natin kung paano buuin yung BC dahil meron nga po kung tatlong BC machine, the other one being Metalder actually. So Dark Sun, Metalder, and Merrick are my 3 BC chassis cars na ginagamit ko sa racing. With the exception of Metalder, both Merrick and Dark Sun went to the third heat. Dinala ko sa third heat nung dalawa, si Dark Sun at si Merrick. Una si Dark Sun ng rider kick sa Kalasyaw. Nung sumunod naman sa Abdingayan naman, si Merrick naman ang nag third heat. Absent si Dark Sun noon nasira. Yun ang problema. Kaya nga hindi advisable talaga. For me it's not advisable to use it's not advisable for us to use faster motors, especially light dash and up. It's simply whenever we play it on Pro Stock or Pro Stock, definitely in T-Max stock, kaya ginawa kong basic max na lang kasi yung Corag kasi nga po nawawala na sa uso yung T-Max stock by the way. So I decided na lang na gawin na lang siyang basic max just in case may chance ako makasali sa mga palaro ng Tito's Hobby sa Dagupan or sa Kalasyaw or sa parang side race ba. So at least may mailalaro ko kahit yun lang muna. Kahit 3 lives. So kahit yan lang muna, 3 lives ganyan. All that. Alright, so yan po yung mga composition ng buong Dual Ridge J-Cup 2021 kit na yun, ni-reveal natin for this edition of the Pats Tamili Random Video Log. And other parts that I have bought for the first half of, hopefully in second half of October, makabili pa po. So ito pa yung ibang mga pinamili natin. Actually, dalawa lang yung iba pang parts na binili po ng inyong lingkod sa ngayong first half of October 2023. Yung dalawa ko pang binili ay ang aluminum lock nut set molded in red metallic plated design. Yan with a Japanese price of 380 yen per 5 piece. For every 5 pieces of red aluminum lock nut, it costs 380 Japanese yen. So times 2 po. At ang makikinabang naman dito sa aking mga red lock nut ay itong si Sabana Leo, so that mapalitan po natin yun. Ito yung mga lock nut na to. Magiging red na po to pag kinabit ko to. Dito ko siya ilalagay. Yan. So yun po yung dahilan bakit yung red lock nut ang pinili ko. Pero bibili pa ng ibang mga color definitely. Kung meron pang ma-check sa mga car ko. Alright. So again, ang item number pala nito by the way, ang 2mm aluminum lock nut red is 15493. I repeat, that's 15493. Ang ating 2mm aluminum lock nut red plated color. And finally but not the least is this side mass damper set. For the first time ever in my entire racing career sa Tamiya Mini 4-wheel drive, ngayon pa lang po ko gagamit ng side mass damper for AR chassis, which is the default item number of 15459. I repeat, that's 15459. And nagkakahalaga po ito ng 620 Japanese yen. Yung po yung basa. Yung mga nandito number kasi mga presyo yun sa Japan. Yan yung presyo sa Japan. So side mass damper for AR. This time si Corag naman po ang makikinabang. Itong Wolf Knight natin. Corag the Wolf Knight. Dati T-Max stock. Babalik na siya bilang gagawin na siyang basic max for this time around. Yan na rin yung composition niya. Lalagyan na ng mga ball bearing, mga light dash, and so on. Yan. Hindi naman kailangan mabigat na mas damper. Lalagay ko rito sa BS to rather. BS chassis siya ito Galing to sa Lupine Racer Kaya lang, pinalitan ko na lang ng cowl. Ngayon, yung cowl, original cowl nun, nilagay ko sa Super to. Nagpalit sila ng Owl Racer. So, yung po dahil lang bakit dyan napunta si Corag. Kaya tinawag ko ng Corag. At ito na yung gagamitin niyang part, which is the side mass damper for AR. So, yan. Alright, so yan po yung mga item reveal po natin. Baba ko na po dahil nakaka 30 minutes na ako. Lampas na siguro. Medyo overtime na nga.
Overtime tayo on the oras. Alright. So, mission accomplished for now. Para po sa inyo pong lingkod. And syempre, marami pang development na kailangan gawin para sa mga auto natin. Yan. So, yung mga ano pala, ito yung mga summary po ng ating mga beneficiary. Yan. Eastside Mass. Isabana dito. Red one. And then ito naman kay Merrick. Yan. So there you go. Alright. Oops. Alright. So yan po yung mga yung talagang mga for now yan muna yung gagamitin natin for some of the for cars. Pero yung ibang mga parts na naiwan dun sa bahala na ako kung saan ko ilalagay. Bahala na po ko ngayon kung saan ko ilalagay. Again, I reiterate that in Tamiya Mini 4-wheel drive racing, it's okay to have that bahala ka sa buhay mo attitude because it's your choice. It's just a matter of preference where to put your parts, your purchase parts for your Tamiya Mini 4-wheel drive. It's all up to you how to customize them and race them to win. Whether you win or lose, as long as you have fun, it's not a problem to enjoy playing Tamiya Mini 4-wheel drive. And that will do it for our items revelation natin ng mga items ngayong October 2023. Part 1, hopefully may part 2 sa sige, pipilitin nating lagyan ng part 2 yan sa ating DPATS Tamiya League random video log for the month of October 2023 as we kick off our Oktoberfest edition for this month. And ongoing na po tayo sa ating last quarter ng taon. So hopefully maging merry ang Pasko natin come December 2023. Let's just close out or finish stronger this 2023 bilang pagsalubong sa ating susunod na taong 2024. And that will do it for our DPATS Tamiya League random video log today. And this has been Don Patrick D. Paragal, your blogger here. Signing off for now. Thank you so much to all who watch and whoever will drop by anytime on my random video log pag may mga item reveal. So sa live streaming natin sa DPATS Tamiya League at sa An Evening with D. Paragal. DPATS Tamiya League po on DPATS Tamiya League Facebook page every Monday and Wednesday from 5 p.m. onwards. Then An Evening with D. Paragal is every Friday 6:30 p.m. sharp. Alright, sharp. Pag sinabing sharp, kailangan there's no reason to be late. Talagang 6:30 talaga. There's no reason to be later than that. Hindi dapat late. Kaya nga sabi ko sharp. Pero pag 5 onwards, basta within 5, wag lang 5:30. Wag lang mag-umpisa ng lampas 5:30. May limit din. Parang call time lang yung alas 5, no? Alright. So once again, this has been your host here, Don Patrick D. Paragular, and leaving you a pleasant afternoon, a pleasant run and gun Wednesday afternoon to all of you. And as always, I remind everyone to stay safe and healthy, avoid negative biases, and especially drugs and all other negativities around you, and protect yourselves from all those negativities and toxicities at all times and at all costs. Muli po, nag-iwan ako ng isang magandang hapon sa inyong lahat, and to God be all the glory and honor. God bless to all of us. God bless our beloved Maharlika Nation, and God bless the entire world and all of us Filipinos across the globe. At muli po, mahalin po natin ang Pilipinas at sama-sama po tayong bumangon muli at ipakita at ipagmalaki sa buong mundong tayo ay Pilipino, isigaw na malakas ang ating panalo, taos puso, taas noo, kahit kanina. For now, isang magandang hapon sa inyong lahat at magkita-kita-kits po tayo ulit mamayang alas 5 pasado ng hapon sa ating game number 2 ng ating DPATS Tamiya League Stock Motor Conference live on our Facebook page, DPATS Tamiya League. For now mga ka-DPAT, syokran, tusentak.